Alright mga kaibigan, ito mainit na balita no, mula sa international news na wayon. No, ang China daw ay nagpapalawig o nagpapalawak pa ng area no ng kung saan pwedeng maganap ang giyera mga to laban sa Amerika. Dahil nga ang Chinese warships daw ay nakita o namataan malapit sa Alaska mga tol. Ayon dito sa wayon, ito ang ating panonoorin mga kapatid, bibigyan natin to ng reaction video. Ayaw natin mangyari mga tol yung mga ganitong klaseng kaganapan pero mukhang ayaw talaga nila paawat sa isa't isa mga tol. Ito sabi sa report to, basahin natin. The US Coast Guard says that 4 Chinese military vessels were spotted near Alaska's Aleutian Islands on July 10. Is China trying to widen the conflict with the US? Yan ang tanong mga tol. Sinusubukan bang palawigin pa ng China mga tol yung conflict nila sa Amerika? What else explains the spotting of Chinese military ships inside the US? O ano pa ba yung pwedeng idahilan kung bakit nakita itong Chinese military ship sa loob ng exclusive economic zone ng Amerika mga tol? Yan ang ating aalamin ngayon. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa to mga tol. Panoorin na natin tong balitang to. Grabe. Our top story is about China. It is widening the war zone against America, it seems. On the 10th of July, 4 Chinese warships were spotted near Alaska. What brought them into America's exclusive economic zone? So ito pala ay America's exclusive economic zone mga tol. Itong near Alaska mga tol. Exclusive economic zone to ng Amerika. I-easy nila. So dito natagpuan mga tol, 4 na Chinese military ships. Military ships mga tol, hindi ito yung tipong mga naglalayag lang na barko. Military ships to mga tol. Ang tanong, anong dahilan ng China? 'Di ba? At pumapasok sila sa exclusive, well, ugali na talaga nila yan eh. 'Di ba? Dito nga sa Taiwan, sa Pilipinas, 'di ba? Etong exclusive economic zone ng Pilipinas, ayaw nilang kilalaning sa Pilipinas, gusto nila kanila eh. Pero ito matindi mga tol. Pinasok na nila pati exclusive economic zone ng Amerika. Is China preparing for war against the United States? Here's what we know. Early this week, the U.S. Coast Guard cutter was on routine patrol in the Bering Sea when it came across the Chinese military ships. U.S. officials said that the ships were in international waters but within the U.S. exclusive economic zone. Okay, so nasa international water pero nasa loob ng exclusive economic zone ng Amerika. The crew first detected 3 vessels approximately 124 miles, that's 200 kilometers north of the Amchitka Pass in the Aleutian Islands. Napakalayo na niyan sa kanila mga tol. Napakalayo na sa China niyan. Ano ginagawa ng mga warship nila dyan? A while later, a helicopter aircrew from the Coast Guard Air Station Kodiak spotted the 4th Chinese ship. The chopper spotted the Chinese ship approximately 84 miles or 135 kilometers north of the Amukta Pass. All 4 Chinese vessels were inside the U.S. exclusive economic zone, which extends 200 nautical miles from the shoreline. The Chinese ships reportedly... No? So meron din pala silang 200 nautical miles, no? Itong Amerika. So yun nga yung exclusive economic zone nila. Biruin mo mga tol lahat ng mga bansa meron tayong kanya-kanyang 200 nautical miles. No, ganun din ang Amerika, meron din silang ganung exclusive economic zone. Sad to say, ang Pilipinas inaalisan ng karapatan ng China about sa bagay na ganyan. At ngayon mga tol, etong balitang to, 'di ba? Pinasok na nila ang exclusive economic zone o 200 nautical miles exclusive economic zone ng Amerika. So ang tanong nga rito ng reporter mga tol, naghahanda na ba ang China sa giyera laban sa Amerika mga tol? Ayaw man natin maganap ang mga bagay na ganyan pero talagang kung hindi natin maaawat ang mga leader nila, wala talaga tayo magagawa din. He told the U.S. Coast Guard that the purpose for being there was freedom of navigation operations. Freedom of navigation daw The U.S. Coast Guard says that the Chinese naval presence operated in accordance with international rules and norms. They said that they met presence with presence to ensure that there were no disruptions to U.S. interests in the maritime environment around Alaska. Okay. The U.S. Coast Guard cutter, Kimball, is a 418-foot ship based in Honolulu. The Coast Guard said that there is no requirement for foreign nations to proactively contact a country before entering their exclusive economic zone. In this case, the Chinese vessels responded when the Coast Guard reached out on radio.
The Coast Guard did not say how long the Chinese ships were in America's exclusive economic zone, but said the Kimball and an air crew monitored the Chinese ships until they transited south of the Aleutian Islands. Totoo naman, no, kapag dadaan ka ng exclusive economic zone, basta wag lang sa territorial waters. Kung dadaan ka ng exclusive economic zone, hindi mo kailangan magpaalam sa kahit na kanino man bansa o kung kanino man nabibilang yung exclusive economic zone na yun. At ganun din ang ginagawa ng China, mga tol. Tulad niyan, 'di ba? Dumaan sila sa exclusive economic zone ng Amerika at ang sinasabi nga hindi kailangan magpaalam. Pero how ironic, mga tol, na kapag tayo, mga tol, nasa loob ng exclusive economic zone natin at nagsasagawa tayo ng ating mga misyon, which is karapatan naman natin 'yun. Ang gusto ng China, magpaalam muna sa kanila. 'Di ba? Ang tindi, 'di ba? Kumbaga hindi na exclusive economic zone ang tingin nila rito, territorial waters na talaga ang tingin nila sa West Philippine Sea. No, kapag sila ang gumagawa, ganyan, ganyan sila, mga tol, patigasan ng muka. Pero kapag sa kanila gusto nila magpaalam muna lagi sa kanila. Tindi, 'di ba? And into the North Pacific Ocean. But the sighting of the Chinese ships came a week after the Chinese Navy began its annual joint patrol with the Russian Navy in the Pacific Ocean. Although the patrol is scaled down from previous years, including last August, when more than 10 ships from China and Russia formed a flotilla off Alaska. But here's why Chinese activities in the North American Arctic have left the US worried. In recent years, China's naval forces have expanded rapidly as Beijing seeks to challenge America's dominance in the world's oceans. Tama. In fact, China now has more naval ships than the US, even if they have smaller firepower. Kaya nga ang hirap pagkatiwalaan din, mga tol eh. Kaya nag-aalala rin at nababahala rin ang Amerika kasi may history ang China, mga tol eh, sa pagpapalawig ng kanilang teritoryo, di ba? Halimbawa, mga tol, lahat ng mga pinupuntahan nila dito pa lang sa sa South China Sea. Nag-reclaim sila ng napakaraming island. Sinabi nila hindi nila tatayuan ng ng mga military base, pero naging military base pa rin, mga tol. Dumami yung kanilang naval ships nila o talagang mas nalamangan pa nila at naungusan pa nila ang Amerika diyan. At talagang may history sila, mga tol, ng pag-angkin ng kung ano-anong teritoryo, at kaya yung mga sasabihin nila parang ang hirap paniwalaan eh. Hindi pwedeng halimbawa dadaan sila tapos sasabihin nila innocent passage. Ganun ba? O sige, daan. Hindi pwedeng basta-basta pagkatiwalaan ng ganun tong mga 'to eh. Kasi merong mga hidden agenda na kumbaga sa madaling salita, traitor, mga tol. Tatraidorin ka. Ang hirap paniwalaan itong mga 'to. The encounter in Alaska is a great example of China trying to see just how far they can actually operate without question. China's interest in the Arctic region is consistent with its current geopolitical position and focus on expansionism. Just have a look at what China is doing in the South China Sea. 'Di ba? Halimbawa na lang daw kung anong ginagawa ng China sa South China Sea. It makes sense that the US questioned their activities. China has been, in fact, regularly monitoring areas of the Arctic more closely than before. But so does the May binabalak silang sakupin na naman US. The US military routinely conducts what it calls freedom of navigation operations. In disputed waters that China claims as its own, the US deploys Navy ships to sail through waterways such as the South China Sea, saying that freedom of navigation in these waters is in America's national interest. So, you see, when the Chinese vessels describe what they are doing as freedom of navigation operations, it is Beijing sending a message to the United States. It is China flexing its muscles by showing up in a part of the world that the US considers part of its sphere of influence. Of course, in the case of the US, these islands are clearly part of the US and not a disputed territory. Tama. China's increasing presence in the Arctic has left Washington worried. That and the fact that China and Russia are working together to develop the Arctic shipping routes. Tapos yung mga ganyan mga bagay, yung mga pagdaan-daan nito, nag-i-increase na daw yung presence ng China dito sa Arctic water. At yung mga pasimple-simpleng ganyan, mga tol, kung magsasawalang bahala lang yung mga bansa, magugulat sila, napapalibutan na pala sila. Alam mo yun, yung pasikretong pumapasok o kaya pasimpleng pumapasok pero pinapalibutan ka na pala ng hindi mo nalalaman. Tapos kapag halimbawa nagsimula ang gera, mga tol, lalo-lalo na nagsasagawa ng bilateral exercises ang Russia at saka ang China, mga tol, alam naman natin ang Russia talagang kalabang mortal ng US to, di ba? Yung pagdami ng presence nila dito sa mga nakapaligid na ganyan. Magugulantang ka na lang, napapalibutan ka na pala eh. Yun ang mahirap eh. 'Di ba? Yun ang mahirap.
Russia wants to deliver more oil and gas to China to counter the increased Western sanctions. Meanwhile, China wants to develop new shipping routes in the Arctic and expand its research in Antarctica. But Western governments are wary of China's ambitions. They worry, basically, that the Chinese army could gain better operational and surveillance capabilities Oh, nako po. from its polar activities. You see, for years now, China has worked to establish footholds in the region. It would give China access to rich mineral deposits and shipping lanes, as well as a greater say in Arctic affairs. And what's more, Arctic presence would also give China strategic presence in a region ringed by US and several other NATO countries. Already, in fact, China has declared itself a near-Arctic state, a designation that it has invented in a way to push for a greater role in the Arctic. It has sent research expeditions. It has sought to establish mining and gas operations. It envisions a network of shipping routes crossing the Arctic and a Silk Road on ice in collaboration with Russia. But in the Arctic, the US sees China as a potentially destabilizing force. In America's Arctic strategy released in 2022, pays particular attention to the risk of China using commercial or scientific access to the Arctic for military advantage. Talagang hindi mapipigilan ng China, mga tol. Iba na yung galawan talaga nila, mga tol. Kaya masasabi na talaga nating hindi imposible, no, na yung ayaw natin mangyaring magkaroon ng ikatlong laban ng pandaigdig. Posible talaga mangyari, mga tol. As a counter, the US has now roped in its allies, Canada and Finland, from what is being called an ice pact, a coalition to basically project American influence into Arctic region. Now, under the ice pact, they will build a fleet of polar icebreaker ships that will basically challenge China's control of the market. The pact was announced during the NATO summit in Washington this week. It could see as many as 90 icebreaker ships produced by the three countries in the coming years. Now, this is America's answer to Russia and China's Arctic collaboration. Yan ang nila. Yan ang sagot nila. The two countries signed an agreement, remember, to cooperate in the Arctic last year. Russia currently has the largest Arctic fleet. It's 40 ships, far outpacing both the US and Canada. And the next few years will be a crucial test in the Arctic, to say the least. There are opportunities to cooperate on, such as on climate change. On paper, both China and America have expressed commitment to ensuring the Arctic remains a region of peace and stability. But with the geopolitical tensions running so high, and given the US and China's rivalry, encounters like the one that happened in Alaska this week could just become routine. To stay up to speed. Ay, naku po. Ito na nga, mga tol eh. Ay, ang daming nangyayari talaga sa mundo, mga tol. At nakikita natin talaga na parang, alam mo yun, kahit nasabihin nating gawin nating payapa, no, dito sa West Philippine Sea. Pero magsisimula naman ng gulo sa ibang lugar, sa ibang dako. Kasi ang tanong dito, mga tol nagpapalawig ba ang China ng area o war zone nila against America? Dahil nga nakita sila o namataan ng 4 na Chinese military warships sa exclusive economic zone ng Amerika, mga tol. At yung pagdami ng presence nila at yung, alam mo yung ugnayan nila doon sa Russia na hindi mo alam kung ano yung mga pinaplano talaga nila na bigla ka nalang gugulatin. Alam mo yung katulad nung nangyari sa Ukraine. Bigla ka nalang gugulatin na ganun, mga tol. Mukhang talagang, alam mo yun, kailangan talaga nating manatili na lang sigurong kalmado. Wala, hindi natin kontrolado talaga to, mga tol. Kahit na anong gawin natin dito bilang isang bansang payapat tahimik lang, posibleng may pagmulang ibang bansa ng kaguluhan, mga tol. At damay-damay na, syempre. Well, anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.